Bird pet transport ka ba? Dapat alam mo ito. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. Kung napadaan po kayo at kung bagong viewers po kayo sa channel na ito, ay ang talakayan po natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon at buhay OFW. So humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So sa mga kahabi natin na pet transport, lalo-lalo na po sa mga ibon o sa mga kahabi natin na hindi nalalaman yung tungkulin bilang isang transport ng mga ibon, ay dapat alamin natin ito. Yung iba ay nagiging part-time sa kanilang paghahatid ng mga ibon. So yung iba nagiging full-time transporter naman sila ng mga pet. So ang pag-uusapan natin dito, kung bird pet transport ka, dapat alam mo ito. Dahil ang DNR sa National Capital Region po ay merong isinagawang illegal na wildlife transport na bisto sa Parañaque. So ito po hindi po pananakot mga kahabi, bagkus ito po paalala, awareness sa mga nagpe-pet transport, lalong-lalo na po sa mga birds species. So hayaan nyo munang maibahagi ko kung paano nila na huli or na kumpiska yung ibon na dinala or binahe or transport ng isang transporter, ng isa nating kababayan or kahabi na walang kaukulang dokumento. Agarang umaksyon ng ang DENR Metropolitan Environment Office o yung tinatawag na MEO South sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Enforcement Unit nito sa pagsagip ng dalawang Sancunyur Aratinga solstitiales. Yun po yung scientific ng Sancunyur sa Barangay Tambo, Parañaque City. Nasagip ang mga ibon matapos iulat ng isang river protection aid ng MEO South ang umano'y illegal na pagbiyahe ng buhay ilang gamit ang isang delivery service. So yun po ang ating pag-iingat mga kahabi kung magde-deliver tayo ng mga species. So tuloy po tayo. So kailangan ay siguraduhin natin meron tayong kaalaman sa pagta-transport ng mga ibon. Kaagad na rumisponde ang enforcement unit at natuntun ang delivery rider na may dalang mga ibon. Sa isinagawang verifikasyon na pag-alaman, nagmula ang mga ibon sa Santa Cruz, Manila at patungo sa Cavite. Gayunpaman, nabigong magpakita ng Local Transport Permit o LTP ang mga sangkot upang mapatunayang legal ang transportasyon ng mga ito. So yun po mga kahabi na dapat alam natin na kung magbebiyahe tayo or magta-transport tayo ng ibon, dapat meron pong kalakip na LTP o yung Local Transport Permit na ito po ay kinukuha sa DENR kung saan po nagmula yung ibon na ating itatransport. So yun dapat ang malinaw sa mga kahabi natin na nagtatransport ng ibon. Napakanayam din ang tatanggap ng ibon. Subalit ang ipinakitang dokumento ay paso na at hindi tumutugma sa legban ng mga ibon. So yun po, dapat po mga kahabi ay laging active or updated yung ating mga dokumento. At yung sa legban po ng ibon ay kumari, wag po natin itong papalitan. At
tugma doon sa LTP at doon sa mga dokumento ng ibabiyahe nating mga ibon. So yun po ang dapat intindihin at unawain ng mga kahabi natin na magta-transport or magbiyahe ng ibon. Isang malinaw na indikasyon na walang wastong pahintulot sa pagdadala at pagmamay-ari ng nasabing wildlife. Agad na dinala ang mga ibon sa Biodiversity Management Bureau o BMB, National Wildlife Rescue and Research Center, upang sumailalim sa masusing pagsusuri at wastong pangangalaga. Ang sangkunyor ay isang uri ng ibon na hindi likas matatagpuan sa Pilipinas at itinuturing na endangered species. So, sa natural nitong at endangered sa natural nitong tirahan sa hilagang silangang bahagi ng South America. So, yun po ang pinagbulan ng sangkunyor sa hilagang bahagi ng South America. So, doon po sa origin nila ay endangered na po. So, kahit tayo captive nagbibreed at marami sa Pilipinas, ito ay saklaw po sa kanilang batas. Bagaman, karaniwang itong pinaparami sa captivity at isa sa mga popular na alagang ibon ay nakalista sa Appendix 2 ng Convention of International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora, or tinatawag na CITES. So, alinsunod sa DNR Administrative Order number 2019, ito ay kabilang sa mga species na nangangailangan ng mahigpit na regulasyon. Kaya kinakailangan ang kaukulang permit mula sa DNR para sa legal na pag-aalaga, pagbiyahe at pagmamay-ari ng nasabing species. Muling pinaalalahanan ng DNR MEO South ang publiko or kahit anong DNR, departamento or saan region, laging nagpapaalala ang DNR sa publiko na tiyaking legal ang pinanggagalingan at anumang wildlife. So kung mag-aabel tayo ng species, dapat sa legal na pamamaraan. Mula man sa wild o captive breed at iwasan ang illegal na pagbili, pag-aalaga at transportasyon ng mga ito. So yun po mga kahabi. So hope meron tayong mga natutunan regarding po sa mga bird transport o sa mga nagbiyahe ng ibon, or kahit po tayo personally, kung magbabiyahe po tayo ng ibon, ay tiyakin natin mayroon tayong dalang local transport permit o LTP. Baka meron pumuna sa atin, mayroong magsumbong, mayroong sumita, or ma-checkpoint tayo, ay wala po tayong pangamba. So hope maraming salamat sa kakunting pagbabahagi natin. Ito po ay pinost sa DNR National Capital Region. Ano po ay nagbabahagi lamang po para ma-aware na ang ating mga kapwa mag-ibon at makakuha din ng idea yung mga biyahero, ika nga, o yung mga transporter nating mga birds species o yung mga pet transport. So yung mga kahabi, kung nagustuhan nyo ito, yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery, at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Kahabi Jaiho, Archie Loyola, Paul Dinoman,
Graceful, shoutout po sa inyo mga kahabi. Si Kahabi Jansen Santos, si Jerry Cruz, si Raymond Distonilo, si Bird ni Oyot, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Aris Villafranca, si JR Dungo Vlog, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Bernard Ventura Stanislaw, shoutout po. Si Kahabi Juan Col Inom, shoutout po. Si Jezreel Corolio, shoutout po. Si Lubiano M. Jonel, shoutout po mga kahabi. Si Kahabi Victor Aguila, shoutout po. Si Nena Eruma. So, maraming pong salamat Agum. Siya po yung partner natin sa ating aviary, sa Olen Aviary. Si Nena Eruma, shoutout po sa iyo. At sa aking Agum. So, si Kahabi Ashley Antonio, Alberto Ramos, Alan Severano, shoutout po sa inyo. At last but not the least, si Kahabi Juan Arwin Gilas. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga pagbiyabayahin ng ibon, sa mga pet bird transport, ay meron tayong kaalaman dito. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga bagay na ganito. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.